Yan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon mga idol, ay nawa nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre, tulad pa rin naman ng dati mga idol, tayo naman magkukwentuhan lang na may kaugnayan sa napapanahong issue dito sa ating bansa. At nawa ay samahan nyo ko sa maikling sandali nitong ating programa para sa isang paksa na ating tatalakayin. At syempre mga idol, bago ang lahat, shoutout muna sa ating lahat. Hindi ko man mabanggit isa-isa inyong mga pangalan, ay binabati ko kayo ng isang magandang hapon. At nawa mga idol, kahit medyo malamlam ang ating panahon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan saan man kayong panig ng ating bansa naroon. Pero ang paksa ng ating tatalakayin ay may kaugnayan pa rin ito sa mga di umano ay sangkot sa mga anomalya itong ating pamahalaan mula sa mga senado, kongreso at iba pa na may kaugnayan sa larangan ng serbisyo publiko at sa kanilang mga kinasasangkutang problema. Alam niyo mga idol, ang ating Pangulo, sa totoo lang, unti-unti na rin siyang parang nagbabago sa sistema ng kanyang panunungkulan. Tila hindi na rin siya mananahimik sa mga nangyayari. At syempre, karapatan niya yun bilang Pangulo. Karapatan niyang usigin ang mga dapat usigin. Papanagutin ang mga dapat papanagutin. Tatlong termino pa ang kanyang nalalabi mula ngayon. Kaya marahil gusto niya bago matapos ang kanyang termino, malagay muna sa tama ang lahat gaya ng kanyang pinapangarap na malagay sa magandang kalagayan ng ating bansa bago siya aalis. Pero sa kabilang panig naman, iba ang kanilang layunin. At marami ang naghahangad sa kanyang pwesto na papalit. Pero sana naman mga idol, kung tayo ay kukuha ng kapalit sa darating na halalan, siguruhin na natin yung mga tao na karapat-dapat sa kanilang panunungkulan. Para wag naman masayang ang ating boto tulad sa mga nangyayari ngayon. Maraming boto ng ating mga kababayan ang nasasayang. At sa totoo lang, ang iba nating mga ibinoto sa halip na makatulong sa ating Pangulo ay nagiging pabigat pa. At sa nakikita natin sa araw-araw na nangyayari, talagang parang wala siyang katuwang. Pero sa kabila ng lahat ay ginagampanan niya yung kanyang tungkulin sa abot ng kanyang makakaya. Marami na siyang mga naging proyekto na hindi napapansin ng ating mga mamamayan. O kung napapansin man ay hindi ito pinag-uukulan ng panahon. Ngayon, marami tayong nakikita ngayon sa mga social media na lumalabas na kung ano-ano mga
kapalpakan noong mga nakaraang administrasyon. At marahil siguro kaya inilalabas na ito ng iba natin mga content creator dahil nga wala silang dapat katakutan, lalo pat may programa ang ating Pangulo na isumbong sa kanya ang lahat ng katiwalian. Sino man ang may nalalaman sa mga katiwalian, huwag mag-atubiling isumbong sa kanyang programa. At nangangako naman siya, bibigyan niya ito ng aksyon. Kaya nga, sana unti-unti ng matauhan ng iba natin mga kababayan sa mga nangyayari sa panahon natin ngayon upang matupad ng ating Pangulo ang kanyang magandang layunin bago man lang siya mawala sa kanyang panunungkulan. Kasi kapag siya nawala sa panunungkulan at hindi niya natapos yung kanyang magandang layunin sa ating bayan, 99.9, mababalahura lang ito ng mga susunod na papalit. O kung sakali mang matapos niya ito at ang papalit hindi gaya ng kanyang mga pag-iisip, hindi gaya ng kanyang mga layunin, maaaring mabalahura din. Diba tama? Kaya sa darating na eleksyon, kung magkakaroon ng eleksyon, siguruhin na natin yung mga tao na ating iboboto na talagang magsiservisyo sa ating bayan. Para naman huwag masayang ang ating mga boto. Pero sana matupad na mapanagot yung mga dapat managot sa kanilang mga naging kinasasangkutang problema at malutas na nila. Ngayon, hindi pa rin nawawala sa magkabilang panig yung iringan. Nanatili ito at ang mga paninira ay patuloy pa rin. Pero marami na ang ating mga kababayan ang tila natatauhan na. Doon sa mga binulgar ni Trillanes na kabulukan ng nakarang administrasyon, marami yata nakapanood noon at tila unti-unti na rin pumipihit. Di ba? Parang napag-iisip-isip na rin nila na panahon na para ilagay sa tama ang lahat. Di ba tama? Kaya naman mga idol, tayong mga mamamayan, makipagkaisa na at makipagtulungan sa magandang layunin ng ating Pangulo. Oo, wag na tayo makisakay at makisawsaw doon sa mga makakasira sa imahe ng ating pamahalaan. Oo, kasi pag nakisawsaw tayo at nakiayon tayo doon, sa halip na makatulong tayo, ay nakadagdag perwisyo pa tayo. O, di ba? Tama? Napagkukwentuhan lang naman natin dahil sa mga nangyayari at nasasaksihan natin sa araw-araw ng ating pamumuhay sa ating kapaligiran. Sabi nga doon sa kanta ng asin, masdan mo ang ating kapaligiran. Di ba? Nabanggit ko niya sa mga una kong video na ang bawat kanta ay may kahulugan at may pangyayari at nangyayari. Di ba? Tulad na lang napanood natin isang video tungkol kay BP Sara. Yung background doon sa kanyang video, kung inyong mapapakinggan, kanta rin ng asin yun. Ganda ng background nun. Magnanakaw. Oo. Napanggit ko niya sa una kong video. Yung kantang Magnanakaw, nung panahon ng matandang Marcos, pinaano niya yung mga kumanta niya, yung asin. Hindi naman niya pinakulong, pinatigil lang niya.
Kumbaga, kasi nga makakasira sa imahe ng ating pamahalaan. Oo. Kaya nga, ito, ginawang background doon sa, alam ko kung napanood nyo yun, yung maikling parang TikTok video lang yun, maikli lang eh. Pinakita si BP Sara, pagkatapos yung sistema niya at yung background na kanta. Kaya nga mga idol eh, nabanggit ko na yan, bawat kanta may kahulugan at may pangyayari. Yung kagaya ngayon, no? Sabi nga, masdan mo ang ating kapaligiran. O, di ba? O, di ba, lagi nagbabaha. Flood control na ghost project. O, di ba? Yan, no? Kasama yan doon sa binanggit sa kanta ng asin tungkol sa kapaligiran. Diba, sabing ganun. Yan, napagkukwentuhan lang naman natin dahil nga, kasi nga, sa nakikita natin sa pang-araw-araw na nakikita natin sa iba't ibang klase ng social media, lalo sa YouTube, parang pinagkukwento lang naman natin at tinatalakay natin yung mga ibang paksa. Pero tama na rin yung ginagawa ng ating Pangulo na dapat nang papanagutin yung mga dapat managot. Biri mo ha, bilyon-bilyon, milyon-milyon yung mga ginastos, yung mga inilabas na pondo, yung pera para sa flood control. Pagkatapos, walang miura. Hindi, wala kang makikita isa man na nayari. At ang resulta, ito, pag umuulan, baha pa rin. Pagkatapos, isisisi sa ating Pangulo yung mga nangyayari. Gaya nung mga nakaraan, kung natatandaan nyo, nung magtalumpati si BP Sara, anong sabi? Dalhin daw ang tubig sa Malacanang. Sabi mo yun? Yung ba, gawain ba yun ng isang tapat na tagapaglingkod bilang katuwang ng ating Pangulo? Sa halip na isa siya sa magpursige kung paano malulutas ang problema, siya pa ang parang nakadagdag sa problema dahil sa kanyang ginawang pang-iinsulto. Kaya nga mga idol, hindi natin masisisi ang ating Pangulo kung unti-unti na siyang magbabago sa kanyang sistema. At nabanggit ko na nga rin yan sa mga una kong video, hindi natin alam ang magiging senaryo sa mga darating pang mga taon at araw ng kanyang panunungkulan. Dahil may 3 pang taon na nalalabi. Oo. Kaya yan, marami pang magbabago sa sistema niyan. Di ba? May mga nagsasuggest na nga eh. Sa mga nababasa kong comment sa ibang mga video na pagkaganyan daw dapat ibaba na ang martial law para makontrol na nga naman lahat. Di ba? Pero hindi yan gagawin ng ating Pangulo hanggat hindi dumarating doon sa kasukdulan. Kaya sana naman, para wag na mangyari yun, makipagkaisa na ang ating mga nanunungkulan at ayusin na yung mga dapat ayusin. Ilagay na sa tama para gumanda ang takbo ng ating pamahalaan. Yan kung makikipagkaisa lang ang lahat ng kanya mga kaagapay sa panunungkulan, magaang maganda sana. Tapos ngayon yung pinakamalaking problema sa flood control. Muli na namang babadgetan yan para mailagay sa tama. Kagaya nung nakaraang pinakita sa video, yung sa Batangas ba yun? Sa ambang lugar yun, na gumuho yung dike. Di ba? Sa yata yun, yung parting Mindoro. Tama yun? Milyon ang ginastos nun, pero tignan mo nangyari. Di ba? Parang wala lang. Yan.
Kaya sino hindi matuturete sa sistema ng mga pangyayari? Di ba? Dangan nga lang, ang ating Pangulo nga ay hindi yan kagaya ng iba na mabalasik. Although nagpapatupad na siya unti-unti ng kanyang paghihigpit, medyo alalay pa rin. Hindi kagaya ng mga naunang nanungkulan tulad ni Duterte. Pag nagpatupad yun, mabalasik. Yung nga sabi ng ibang nating content creator kapag ang Pangulo daw mabagsik at mabalasik, lahat tiklop. Wala magawa. Pero pag ang Pangulo mabait, tahimik, andun lahat ng batikos. Totoo naman yun, di ba? Noong panahon ni Digong, sino ba ang kayang bumatikos sa kanya, sa ating mga mamamayan, maliban kay Trillanes at iba pa na may kakayahan? Di ba? Sa mga ordinaryong mamamayan tulad natin, sino ang kayang bumatikos? Wala. Pag sinabi niya. Di ba? Kaya dapat tayo, makipagkaisa na. Lalo tayong mga nasa gobyerno. Tulad ko, nasa gobyerno rin naman ako. Hindi ko kinakaila na karamihan naman ng nanunungkulan talaga sa gobyerno ay medyo may pagka-balatuba. At nakikita ng ating mga mamamayan. Sa mga ordinaryong tanggapan lang ng ating pamahalaan, makikita mo na yung kabalatubaan ng mga nanunungkulan, di ba? Yun, sana yun ang gustong baguhin ng ating Pangulo. Yung serbisyo publiko sa anumang tanggapan. Pero ngayon may mga one-stop shop. Na dito sa amin, meron na dyan, one-stop. Pag pumunta ka ron, sumangguni ka, tutugunan agad. Yan ang proyekto ng ating Pangulo para mapabilis ang takbo ng proyekto ng mga panunungkulan. Maganda yan. Ayaw ko lang kung ibang barangay meron na rin ganyan. Dito sa amin meron na yan one stop na opisina. Pag doon ka pumunta, lahat ng gusto mong isang guni, lahat ng gusto mong aasikasuhin at tatrabahuin agad. Kasi para mabilis ang serbisyo. Kaya yan, ang layunin ng ating Pangulo bago sa tuluyang mawala sa kanyang panunungkulan, may ilagay na sa tama ang lahat. At sana naman makipagkaisa na tayo, lalo sa mga kagaya nating nasa gobyerno, nasa panunungkulan, nasa larangan ng serbisyo publiko. Di ba? Makipagkaisa na sa magandang layunin. Huwag na tayong makisawsaw doon sa mga pangit na sistema. Kaya para mapasabay na tayo doon sa mga nag-uunlad na bansa. Kasi kung makikisabay ka roon sa mga pangit na layunin ng kabilang panig, walang mabubuong magandang puro kapalpakan. Diri mo unti-unti lumalabas na yung mga pangungurap, yung corruption, lumalabas na unti-unti Sandamakbak na corruption pala nung nakaraang admin. Yan. Kaya yan ang gustong sugpuin ng ating Pangulo sa panahon ngayon ng kanyang panunungkulan. At nawa sana ay matapos niya ang kanyang takbuhin sa larangan ng serbisyo publiko bilang Pangulo na nasa mabuting kalagayan ang kanyang panunungkulan. Yan naman mga idol, napagkukwentuhan lang naman natin. Kaya salamat ng marami sa maikling sandali nitong ating programa at sinamahan niyo ako para talakayan ng maikling paksang yan at naman kayong panig ng ating bansa na roon maging sa iba yung dagat binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Alam niyo mga idol, sa totoo lang tayong mga mamamayan, bawat isa sa atin ay may karapatan na magsalita sa magandang pamamahayag dahil ginagarantiyahan ng ating saligang batas ang mapayapang pamamahayag. Kaya doon sa mga kapwa nating content creator na tumatalakay tungkol sa mga sistema, kunting alalay lang tayo mga idol. Although hindi natin nagugustuhan yung mga nangyayari,
ihayag lang natin sa ganitong sistema na nasa mapayapang o mahayag. Huwag nating haluan ng kung ano-ano pang mga brutal na pananalita para huwag naman tayo masyadong makasakit ng ating kapwa, di ba? Tama. O paano mga idol, salamat ng marami sa maikling sandali nitong ating programa. Sinamahan niyo ako. Hindi ko man mabati ulit ang isa-isa ang inyong mga pangalan. Naway nasa mabuti kayong kalagayan. At shoutout nga pala sa inyong lahat yan mga idol ha. Doon sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, huwag nyo naman kalimutang mag-subscribe at pumindot ang ating bell button para maging updated din kayo sa ating mga video. Bueno ha, ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet, ay pansamantalang nagpapaalam. Hanggang sa muli, paalam!